Pangingisda, land skier. Maganda yung topic natin yan na pag-uusapan. No? Paano nga ba nagsimula ang Pico Saltwater Tank dito sa Pilipinas? Ang iyo pong lingkod, si Dansky po. Ako po ang nag-umpisa ng Pico po dito sa Pilipinas. Okay? So, ikwento ko lang. So, bali, ang evolution po ng saltwater tank na yan, ano po yan, nagsimula po yan talaga sa 4x6x8. Kasi ako po ay dating beta breeder. Dati din po member ng Zelda Beta at samahan ko po yung mga taga Batangas. Kaya sinabi mo, no? So ngayon, nagkaroon po tayo ng mga content, kasama po yung misis ko, and then nagbebenta po tayo ng mga quality na betta fish. Kasi nahalera din po kasi tayo sa mga tropa ng mga breeder na yan, mga taga Santa Rosa. No? Hindi na lang po ako magbabanggit para ano rin po. So yun, ganun na lang po. So for some reason, dahil na rin na nagkaroon ng pandemya, actually sa pandemya kumikita pa kami din. And pagkatapos kasi ng pandemya, ganyan nagsimulang bumagsak yung value ng beta kasi dumami kasi talaga. Nag-price war na sila eh. So bali kami naman, na-convert na kami, na lumawak yung ano namin, tayo kami ng maliit na pet shop. Nagkaroon kami ng physical store at doon po nagsimula yung aming saltwater journey. Nakita lang po namin, one time may nag-post and then ang ginawa po namin, naging kulang kami gabi, hindi na kami nakatulog and then found out na taga Manila pala kala namin, taga dito lang. And sa kagustuhan ko niyan, bumili agad kami. Sa madaling salita, kagaya nyo rin ng mga newbie, hindi rin tayo nagtagumpay kasi akala natin gano'n lang kadali. So that time kasi nung panahon namin, hirap talaga. Kasi ang mga way back, 5 years na. Ano yan eh, nung panahon yun talagang hindi po talaga madali. Kasi nung nabutan ko, walang ganyang maliit eh. Sa akin nga nagsimula yan eh. Talagang dapat mga 15 gallon ka ganun. Pataas. 20 nga eh. Ganun dapat pag tip ka. Tapos ang mga equipment mo, dapat may ganito, may ganyan. So ganun. So ngayon, tayo pinasok natin yan kasi sabi nga natin, pinuntahan namin yung sa Quezon City, magtitinda kami ng ganyan, papasok namin sa aming pet shop. Di binentahan kami ng ganito, mga isda, ganyan. Talagang ang dami ko pong nalugid dyan. Naubos ko yung, inubos kong pera para dito. Hanggang sa natutunan ko. Nagsimula po nga tayo sa 4x6, yung setup na, sabi ko setup, ibenta natin. So, nagsimula ako sa 4x6, and then, beta. Tapos maliit, sabi ko parang maliit masyado kasi parang madaling mag-init kasi maliit nga yun, tapos parang sikip masyado sa clownfish. That time kasi, pag bumili ka ng clownfish, kalimitan ganito kalalaki. So parang malaki siya. Ngayon na nga lang naglalabasan yung mga maliliit eh. Kung dati, madalas bagsakan kami maliliit, sakto sana yung sa 6x6x8 eh. Kaya lang malalaki dati, kalimitan na nabibili namin. So ngayon, kasi bumibili lang naman po tayo ng isda at nilalagay natin. Ganun po eh. So, gumamit ako 6x6x8. 6x6. 6x6x6, yung pang long pin ng beta, yun. Medyo lumaki. Lagyan ko ng filter din, ganun. And then, pagkatapos nun, medyo naliliitan pa rin ako, nag-evolve yun. Nakaisip ako na wala, ganun lang mabibili mo talaga. Wala po talaga mabibili mga app na ginagamit ko talaga ngayon na kumalat na. Nagpa-design na ako sa barkada ko ng kasi tank builder nga. Sabi ko, pero gawa mo nga ako ng 8x8. Nagsimula muna ako sa 8x8x8. Yun na yung sumikat bigla eh. Ang ginawa ko, sinaitil ko, inaaral ko po, nag-aaral po ako ng inaaral ko po kasi that time wala akong mapapanood ng tututuro talaga niyan sa Tagalog, sa cycle. Nagsishare lang. Pero walang nagtuturo. So ibang bansa po, nag-aaral ako, kasi pag ako nanonood kung paano, tapos pinag-aaralan ko sa tank na yun. Hanggang sa na-discover ko po, nakakuha ko ng sarili kong method kung paano ko makakapag-cycle galing doon sa mga napulot ko na pinagsama-sama ko at pinadali ko. At yun yung mga swerte na binalag ko po. Sinishare ko po yun dati kasi ganado pa tayo eh. Sinishare ko po yun. Sinishare ko po dati kasi yun. Kaya meron po talaga akong sinishare na yun. Ako po ang nagpakilala ng madaling paraan ng pagkikiping ng saltwater ng limo. O kasi na-discover ko rin po kasi na ang clownfish pwede pala sa maliit kasi hindi naman sila yung tipo ng isda na kagaya nung gala na gala. Basta hindi sila umaalis kung saan yung teritoryo nila. Kung lagyan mo siya ng anemone, doon na lang sila. Kung doon sa place na yun, may rocks yun yung teritoryo nila kasi teritorial sila, pwede. So, siyempre, bago natin binenta, inaral muna natin, nabubuhay natin isang buwan, ganun. May bumibili, ganun po yung nangyayari. And we found out na parang maliit pa rin kasi parang bilis mag-init ng tubig. Nagpa-design ako ng mas malaki. Actually, yung 8x8, yun nga po, bigla naman, sinare ko, dahil content creator, nagbablog po tayo, sinishare natin. Nakarating po sa isang vlogger na mag-ina, na, sinimo nandito sa bahay namin, nag-viral po yun. And yun na rin yung time na pagkatapos ng pandemya, dahil nakikilala po tayo, lumapit na rin po sa amin yung supplier din po ng saltwater. And siyempre, mas mura doon kami kumuha. Hindi na kami kumuha sa Maynila. Sa madaling salita, nag-independent na talaga kami kasi yung paraan, sarili ko na rin naman ang discover. So ngayon, biglang na-viral yung 8x8 natin na Pico. Pico, ginamit ko, napag-aralan ko rin kasi,
Pag 5 gallon pababa is considered na pico yun. Pagkapataas na doon, magiging nano yun. Hanggang 65 gallon nga na tube, nano pa din yun sa US standard. So, nilabas ko yun, ang dami nagbas sa akin doon, lalo na yung mga saltwater group. Ang dami. As in, ang dami nagbas sa akin doon na hindi daw pwede na, wala daw, may mga taga-grupa na, wala daw ganun sa buong mundo na pico, meron naman talaga. Kasi dinala ko lang naman yan dito. Hindi ako tumigil mga kamanging isda. Talagang ginawa ko, mas in-improve ko pa kung paano ko mabubuhay sila sa paraan na gano'n, na method na kaya mong buhayin, na kahit na gano'n lang yun. Pinag-aralan ko po yun, paano ko makapagbibigay ng natural habitat sa isang maliit na tank, kung ano yung kailangan kong equipment doon, kung ano po yung nakikita yung nakalat na ginaya na rin po, sa akin na po yun nang galing. Sa akin po talaga yun. Sa akin kay Dansky at kailang Basol Water. And pagkatapos nag-viral ako, tuloy-tuloy lang po ako, nagulat na lang ako, sabi ko, parang, maggawa pa tayo ng mas malaki dito. Nagpagawa uli ako, nag-design na mas malaki pa doon. And then, di pa ako nakontento, nagpagawa pa ako ng mas malaki pa doon. So, kaya nagkaroon kami ng 3 size noon. Oh. So, mas malaki. So, iba-iba impression. And then, nagulat na lang ako, na dahil nag-viral na nga siya, kumalat na yung nakakita na ako doon sa Shopee na may nagbebenta na ng tank namin. Sabi, hindi pwede ito, kailangan magbenta rin tayo. Parang nangyayari kasi, pinagaya na lang. So, ang ginawa ko, nagbenta kami, kaya lang tinigil namin kasi nalulugi kami, nababasag lang gawa ng mga courier, wala namang pakundangan yung mga yan, hindi naman sila pinapagalitan, hindi rin naman sila nagbabayad sa amin, lugi lang kami mga seller. Pag nabasag nila o naano nila na-damage nila namin, wala kaming habol doon. Kaya tinigilan po namin, hindi na po kami nagbebenta. Tapos pati yung mga equipment, hindi na rin po kami nagbebenta kasi marami namang mura dyan eh. O yung mga inaano ko ngayon, yung asin mga affiliate na lang po ako, gano'n na lang po. Pero makakabili po kayo sa akin ng cycle pack. Yung kayo yung DIY cycle pack. Kasama doon yung method na natutunan ko na isi-share ko sa inyo na madali-madali na lang. Nahirapan ako pero madali-madali na lang, pinatali ko na lang yun para sa inyo. Kasama na yun, halimbawa, 10 gallon, bibili kayo ng cycle pack na 10 gallon, meron kayong 10 gallon na tank, may filter na rin kayo. Ang bibili nyo sa amin, yung pang-convert noon para maging salt water yun. So kasama yung method doon, susundin nyo na lang isang buwan kalahati nyo ipapasis yun. Ganun po yun. Yun, kasama yung method ko. Ganun po yun. So binabayaran nyo yung method ko. Ibig sabihin kasi yung method ko na nakuha ko ng ilang taon, pinaghirapan ko, siyempre, natural lamang na, bigyan ko po yun ng presyo kasi sinishare ko. Tapos yung mga binalag ko po dati, pinull out ko yun, tinanggal ko na po yun kasi nadi-discredit ako dahil marami nga po pumupunta sa amin sa shop namin kaya hindi na po kami nagpapawalk-in. Bukod sa madami na ditong puno ng tank to, problema pa namin yung mga parking. Okay, so sa 10 out of 10, 2% lang yung nakukuha namin ng benta. Kalimitan pa sa mga nagpupunta, inabala lang kami. Babalik na lang daw. Pagka nalalaman namin, kinalaban na pala kami ginaya yung namin. Nag-scout lang pala kung paano kami nag-set up, ganun lang. Hindi po talaga tumangkilik din sa amin. At pasensya na rin kayo kung bakit may mga tanong kayo sa amin na halimbawa, ano pong ilaw ginagamit nyo? Siyempre naman. Kasi lahat po ng mga nakikita nyo sa amin na binaalok po namin sa inyo is may pinag-arapan po at pinag-aralan po namin. At yun po yung inaalok po namin sa inyo. Ibig sabihin, napaka-awkward naman po kapag itatanong nyo lang, hindi nyo bibiling sa akin. Ako naman nag-share na rin naman ng mga tips sa inyo. Ba't hindi na lang po kayo tumangkilig sa akin? Ganun lang naman po yun eh. Doon lang po ako makabawi sa inyo. Kumbaga ganun. O di, bumili ka ng cycle pack sa akin patutulungan kung ano yung mga pwede mong gamitin dyan. Ganun po lang, kamutin mo likod ko, kamutin din ko likod mo. Ganun po talaga, yun po yun eh. Kasi nabubuhay po tayo sa tent at hindi naman po tayo naging madamot. Pinadali na nga po natin ang titip ng saltwater, ako po kasi napasimulaan yan. Natin mo ngayon, kumalat na po, kahit sa group, meron ng mga nagbibenta ng mga maliliit. No? Dati kasi wala kang makikita ng ganito eh. Siguro basa ka na makikita ng mga ganito eh. Lalo na itong ganito. So yun. Naipaliwanag ko na rin kung bakit pwedeng mabuhay dyan ang isda. So, ganito lang naman yun eh. Kailangan, bigyan ko na kayo ng tip. Kailangan, sa isang tank cycle, dapat may sapat na oxygen, dapat may sapat na current. So yun, yung tatlong bagay na yun, dapat naandun yun sa tank mo. Malit man yan o malaki, dapat naandun yun sa tank mo para hindi ka mamatayan. At yung iba pang method, pagka ka sa amin, tinuturo na po namin yung kasama po yun kung paano yung i-maintenance siya. So yun po, yung evolution maraming salamat sa patuloy na tumatangkilik sa amin. Lalo na po sa aking vlog. Lahat naman po ng content ko, i-vlog yung nag-ano rin ako ng mga kotse. Kung ano man yung naisip ko. Sikero din tayo. At doon sa mga nag-inquire, hindi naman po tayo suplado. Pag mga dimension, hindi po talaga kami basta-basta nag-ano. Kasi gaya nga po na sabi ko, yung evolution ko na sa inyo, ito nga po, iba ng sukat to eh. Kasi nagulat na nga lang po kami, kahit yung mga sinundan nito mga tangko, ginaya na po, nasa freshwater na din. So ang ginawa po namin, nagpagawa na po kami ng iba pa uli. Kami na yung nag-adjust para sa kanila. So ang ginawa po namin, cube po yan but not perfectly. Okay? Kaya kung gusto nyo, diba, dadahilan nyo lang, maraming, ang gusto lang naman talaga, kunin lang yung dimension para magpagawa sila. Ganun lang naman po talaga yan eh. Ang gagawa lang naman yan, yung mga hindi talaga susuporta sa'yo, gagayahin ka lang. O number 1, kalaban mo, gusto kang kalabanin.
So hindi po kami basta gano'n, magbibigay ng dimension. Pasensya na kayo kasi ano po yan eh. Pinaghirapan po namin yan eh. Wala kahirap-hirap po po ninyo. Basta tapos pati anong brand ng filter, anong brand ng red light, grabe naman po kayo. Eh pwede naman po kayo tumangkilik naman po sa akin. Total din naman eh. Na-share ko na rin naman po sa inyo. At least mabibigay ko pa sa inyo yung ano, yung kung paano talaga yung perfectly na alagaan sila ng aming method, di ba? At least, o pag marunong na kayo, di, mag-independent kayo, pwede naman yun eh. Sana at least, na-benefit naman po kami sa inyo. So, ganun po sana, ganun po yun. So, intindihin nyo lang kung yung stand naman po ang problema, ibigay mo pa sa amin yung dimension ng stand mo at sasabihin namin kung kasya. Ngayon, pagka itong ganito, bibigay namin sa inyo pagbayad na. Kasi papagawin namin kayo na patungan eh. Hindi pwedeng hindi. Alam po yun ng mga legit na customer namin. Kaya nga hanggang ngayon po kami ay nagkakaroon po kami ng mga customer. Maraming salamat po sa inyo. Again, hindi na po kami nagpapa-walk-in. Okay? Basta kami legit po. May 3 page po tayo. Yung po lahat ay legit. Kung ano po yung pare-pares na page ko dito po sa blue app na yun, okay? At siya nga pala, sa mga nagtatanong kung ano yung mga ginagamit namin, ito yung ginagamit natin na Rip Salt, itong U-Rip Salt, saka sa bacteria naman ito yung ginagamit natin, at meron ding Anemonipod, ito rin po yung ginagamit natin, pinopromote natin. So nag-affiliate po tayo niyan, okay po yung mga yan. So ilalagay ko na lang po dito sa ating comment section o sa yellow basket. So, maraming salamat, basta may tanong kayo, ang nag-iisang Dansky at ang nag-iisang Kalamba Saltwater Fish Shop, Ramon.